Four Horsemen ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 6. Ito ay bahagi ng naging pangitain ni Apostol Juan habang siya ay nakatapon sa isla ng Patmos. Sa gitna ng pangitain ni Juan, nakita niya ang kordero na walang iba kundi si Jesus na may hawak na isang kasulatan sa kanyang kanang kamay. Ang kasulatang ito ay selyado ng 7 selyo. Ngunit isang nakabibinging katahimikan ang namayani dahil walang sino man sa langit o sa lupa ang natagpo ang karapat-dapat na magbukas nito. Ngunit ang kordero, si Jesus na inialay para sa sanlibutan, siya lamang ang natagpo ang karapat-dapat at sa kanyang kamay, isa-isa niyang binuksan ang 7 selyo. At sa bawat selyo na kanyang binubuksan, may kaakibat na hatol na bumubuhos sa mundo. Ang Four Horsemen ay isa-isang lumilitaw sa pagkakalas ng unang 4 na selyo. Ngunit anong nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Ang mga ito ba ay simbolo lamang o mga tunay na kaganapang dapat nating paghandaan? Magsimula tayo sa unang selyo. Ang unang puwersa ay nakasakay sa isang puting kabayo. Ang kulay na ito ay madalas nating iugnay sa kalinisan o kapayapaan, ngunit huwag kayong padaya. Dahil ang puting kabayong ito ay may dalang ibang mensahe para sa sanlibutan. Sa Pahayag Kabanata 6, versikulo 2, ganito ang isinulat ni Juan. At nakita ko at masdaan ang isang puting kabayo at ang nakasakay rito ay may isang pana at binigyan siya ng isang korona at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ngunit sa likod ng marangal na anyong ito, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa mga eskolar at eksperto. Sino nga ba ang nakasakay sa puting kabayo? May dalawang pangunahing interpretasyon tungkol sa misteryosong ito. Ang una, sinasabing ito ay si Hesukristo. Sa Pahayag Kabanata 11, inilarawan din si Jesus na nakasakay sa isang puting kabayo at ang pangalan niya ay tapat at totoo. Sa pananaw na ito, ang unang selyo ay ang paglaganap ng mabuting balita, ang pagtatagumpay ng ebanghelyo na bumibihag sa puso ng mga tao sa buong mundo. Ang nakasakay ay may dalang pana, ngunit walang mga palaso. Ipinapakita nito na ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay lamang sa panlilinlang at hindi sa tunay na lakas. Ang koronang ibinigay sa kanya ay isang Stephanos o korona ng tagumpay sa paligsahan at hindi isang diadema na siyang korona ng tunay na hari. Ibig sabihin, ang kanyang autoridad ay pansamantala lamang at hindi pang walang hanggan. At ang puting kulay ng kabayo? Ito ay isang panggagaya sa tunay na Kristo. Siya ay isang fake Messiah na lilitaw sa simula ng matinding kapighatian na mangangako ng pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan. Gagawa siya ng mga kasunduan at maraming tao ang maniniwala sa kanya. Ngunit ang kapayapaang ito ay huwad. Ang kanyang pananakop ay puno ng kasinungalingan. Ang puting kabayo ay ang simula ng serye ng mga hatol, ang hudyat ng pagdating ng isang mapanlinlang na pinuno na bibihag sa mundo sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. At ngayon, dadako tayo sa pulang kabayo, ang puwersang mag-aalis ng kapayapaan sa mundo, ang simbolo ng digmaan. Nang buksan ang ikalawang selyo, lumitaw ang isang pulang kabayo. Sa Pahayag Kabanata 6, versikulo 4 sinabi, at lumabas ang isang kabayo na pula, at ang nakasakay rito ay pinahintulutang kumuha ng kapayapaan sa lupa, upang ang mga tao ay magpatayan, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Napakalinaw ng simbolo ng pulang kabayo. Ito ay digmaan, ito ay tunggalian, ito ay pagdanak ng dugo. Ang kulay na pula ay kumakatawan sa dugo ng sangkatauhan na dadanak sa mga labanan. Dugong aapaw sa ibabaw ng mundo. Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan. Ibig sabihin, ang huwad na katahimikan na dinala ng puting kabayo ay biglang maglalaho. Ang mga mapanlinlang na kasunduan ay masisira at ang isang pandaigdigang digmaan ay magsisimula. Ang espadang ibinigay sa kanya ay hindi basta sandata lamang. Sa wikang Griego, ito ay tinatawag na machaira, isang malaking tabak na ginagamit sa pakikidigma. Hindi ito simpleng kutsilyo, ito ay simbolo ng malawakang pagkawasak. Ang misyon ng pulang kabayo ay simple, ang pag-alita ng mga tao sa isa't isa.
upang ang bansa ay makipaglaban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ito ang katuparan ng propesiya ni Jesus sa Mateo Kabanata 24. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot, sapagkat kailangang mangyari ang mga ito. Sa panahon ng matinding kapighatian, ang digmaang ito ay hindi lamang panrehiyon. Ito ay magiging global, isang digmaang pandaigdig na mas malala pa sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga bansa ay magbubuo ng mga alyansa, ang mga hukbo ay magbabanggaan, at ang posibilidad ng paggamit ng mga makabagong armas ay magdadala ng milyon-milyong kaswalti. Ang pinsala ay magiging walang katulad sa kasaysayan. At ang nakakatakot ay ang mga senyales na nakikita natin ngayon. Ang tensyon sa Middle East, ang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang nagbabadyang hidwaan sa China at Taiwan, at ang banta ng mga nuclear weapons. Ang pulang kabayo ay dumarating at ang digmaang dala nito ay yayanig sa buong mundo. Mula sa usok ng digmaan, isang mas madilim na anino ang lilitaw. Ang ikatlong selyo, ang nagbabadyang krisis ng itim na kabayo. Nang buksan ang ikatlong selyo, nasaksihan ni Juan ang isang itim na kabayo. Sa Pahayag Kabanata 6, versikulo 5 hanggang 6, ganito ang nakasulat. At masdan ang isang itim na kabayo, at ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi, isang takal na trigo sa isang denaryo, at 3 takal na barley sa isang denaryo. Ang itim na kabayo ay ang simbolo ng taggutom at ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang kulay nito ay kumakatawan sa kasalatan, ang tuyot na lupa at ang kawalan ng supply. Ang timbangang hawak ng nakasakay rito ay hindi para sa kalakalan, kundi para sa matinding rasyon. Sa panahong ito, ang sahod ng isang buong araw na pagtatrabaho o ang isang denaryo ay sapat na lamang para makabili ng isang takal na trigo. Ito ay sapat na pagkain para sa isang tao lamang. Ibig sabihin, ang hyperinflation ay lalamunin ang lahat ng pinagpaguran ng sangkatauhan. Habang ang presyo ng pangunahing pagkain ay nagliliparan, ang mga luho gaya ng langis at alak ay mananatili para sa mga mayayaman, isang malupit na paghahati sa pagitan ng nagugutom at ng mga makapangyarihan. Ang taggutom na ito ay ang direktang resulta ng naunang digmaan. Kapag ang mundo ay nasa gulo, ang mga sakahan ay iniiwan at ang daloy ng pagkain ay napuputol. Nakikita na natin ang anino nito sa mga bansang gaya ng Venezuela at Zimbabwe, kung saan ang salapi ay nawalan ng halaga at ang mga tao ay nagugutom sa kabila ng pagkakaroon ng trabaho. Ang itim na kabayo ay hindi lamang tungkol sa sikmurang walang laman. Ito ay ang hudyat ng pandaigdigang pagkawasak ng kabuhayan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang paghihirap, dahil sa likod ng taggutom at krisis ay lilitaw ang pinakamalagim sa lahat, ang ika-4 na selyo, ang huling hudyat na magdadala sa sangkatauhan sa bingit ng kawalan. Nang buksan ang ika-4 na selyo, nasaksihan ni Juan ang isang maputlang kabayo. Sa Pahayag Kabanata 6, versikulo 8, ganito ang nakasulat. At nakita ko at masdan ang isang maputlang kabayo, at ang pangalan ng nakasakay rito ay Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At binigyan sila ng autoridad sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, ng gutom, ng salot at ng mga mababangis na hayop. Ang maputlang kabayo ang pinaka nakakakilabot sa 4. Sa wikang Griego, ang kulay nito ay kloros. Isang madilaw na berde na parang kulay ng isang naagnas na bangkay. Ito ang kulay ng kamatayan at ng malalang sakit na walang lunas. Ang nakasakay rito ay may tiyak na pangalan, Kamatayan. At ang Hades o ang daigdig ng mga patay ay nakabuntot sa kanya upang tipunin ang mga kaluluwa ng mga masasawi. Ang lawak ng kanilang kapangyarihan ay hindi mailalarawan. Ika-4 na bahagi ng populasyon ng mundo ang maglalaho. Sa 8 bilyong tao ngayon, humigit kumulang 2 bilyon ang masasawi sa isang iglap. Gagamitin nila ang lahat ng naunang hatol bilang sandata. Ang tabak mula sa digmaan, ang gutom na dala ng krisis, ang mga salot o pandemyang walang vaksin,
at maging ang mga mababangis na hayop. Maaaring ito ay literal na pag-atake ng mga hayop dahil sa pagkasira ng kalikasan o simbolo ng mga malulupit na diktador na lalamon sa karapatan ng tao. Ang maputlang kabayo ay ang kasukdulan ng lahat ng naunang selyo. Ito ang huling dagok bago ang mas matitinding paghuhukom. Ngunit ang pinaka nakakatakot na katotohanan, ito ay paunang tikim pa lamang. Dahil pagkatapos ng 4 na kabayong ito, ay may susunod pang mas mabigat na hatol na yayanig sa buong universo. Ngunit habang ang mundo ay mabilis na tumatakbo patungo sa dulo, marami pa rin ang nananatiling bulag sa sarili nilang kalagayan. Maaaring ikaw ay isa na sa kanila. May mga palatandaang nagsasabi na sa halip na maligtas, ikaw ay kasama sa mga direktang tatamaan ng bagsik ng 4 na mga ngabayo. Suriin mong mabuti ang iyong puso dahil ang mga ito ang magsasabi kung handa ka na ba talaga o kung ang buhay mo ay nakatutok na sa bingit ng kapahamakan. Una, ang paniniwala sa isang huwad na kapayapaan. Kung ang inaasahan mo ay ang pagkakaisa ng mundo sa ilalim ng isang global government. Maaring unti-unti ka nang nalinlang ng puting kabayo. Ang kapayapaang hindi nagmumula sa Diyos ay isang bitag na puno ng panlilinlang. Ikalawa, ang pagkapit sa material na seguridad. Kung ang iyong tanging sandigan ay ang iyong pera, karera at ari-arian, wala kang matitirang lakas kapag dumating ang pulang kabayo upang wasakin ang kapayapaan. Ang mga kayamanang ito ay maglalaho sa gitna ng usok ng digmaan. Ikatlo, ang kawalan ng espiritual na paghahanda. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilala sa panganib bago pa ito dumating. Kung wala kang plano at lalong wala kang pananampalataya, ikaw ang unang lalamunin ng itim na kabayo sa gitna ng matinding tagutom at krisis. Ika-4, ang labis na pagtitiwala sa kakayahan ng tao. Kung ang tanging pag-asa mo sa harap ng kamatayan ay ang siyensya at medisina lamang, paano ka maninindigan sa harap ng mga salot na walang lunas? Ng propesiya ni Jesus sa Mateo Kabanata 24. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot, sapagkat kailangang mangyari ang mga ito. Sa panahon ng matinding kapighatian, ang digmaang ito ay hindi lamang panrehiyon. Ito ay magiging global, isang digmaang pandaigdig na mas malala pa sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga bansa ay magbubuo ng mga alyansa, ang mga hukbo ay magbabanggaan, at ang posibilidad ng paggamit ng mga makabagong armas ay magdadala ng milyon-milyong kaswalti. Ang pinsala ay magiging walang katulad sa kasaysayan. At ang nakakatakot ay ang mga senyales na nakikita natin ngayon. Ang tensyon sa Middle East, ang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang nagbabadyang hidwaan sa China at Taiwan, at ang banta ng mga nuclear weapons. Ang pulang kabayo ay dumarating at ang digmaang dala nito ay yayanig sa buong mundo.